Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa ating mga mahal na taga-subaybay. Ako ay masugid ninyo pong tagapakinig sa inyong YouTube channel na Papa Dudut. Ganon din sa isa pang channel na inyo pong pinoproduce, ang Kaistorya. Isang gabi ay naisipan kong sumulat dito at ibahagi ang aking kwento. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Badong. Sisimulan ko ang aking kwento taong 2018. Ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati at ito po ay isang American company. Dito naman ay nakilala ko ang aking katrabahong si Donna, hindi niya tunay na pangalan. Isang napakagandang babae, maputi at hawigin ni Angelina Jolie. Anyway, si Donna ay isang regular employee na doon samantalang ako ay newly hired pa lamang. Every time na makikita ko siya ay hindi maiwasang mapangiti ako. At pakiramdam ko ay siya ang kumukumpleto ng araw-araw ko. Mabait siya at palabati. Then one time habang nasa trabaho kami ay nagkakwentuhan kami. Bakit single ka pa rin, Miss Donna? Pag-uusisa ko sa kanya noon. Marami kasi akong responsibility sa buhay, tugon niya. Breadwinner? Pag-uusisa ko. Ngumiti siya kasunod ang paghinto ng mga kamay niya sa pagtatype. Paano mo nalaman? Paglingon niya sa akin. Hula ko lang, ang sabi ko naman. Ngumiti siyang tumango sa akin at matamis ang ngiti sa mga labi niya. Pero pansin ko na may lungkot sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. Pero sa kabila noon ay napakaganda pa rin ni Donna sa paningin ko. Pangatlo ako sa 7 magkakapatid. Yung 2 ate ko may mga anak na pero walang asawa. Ayun, doon nakatira sa bahay namin at kasama sa budget ko sa araw-araw ang mga anak nila. May trabaho naman sila pero maliit lang ang kinikita nila. Kaya ako pa rin ang nagtatrabaho para sa aming lahat. Pagkukwento niya. Ang hirap maging breadwinner, no? Ang sabi ko. Breadwinner ka rin? Tanong niya. Oo, pero napagtapos ko na yung 2 nakababata kong kapatid. Yung isang bunso na lang ang pinag-aaral ko sa college. Tugon ko. Nice, buti ka pa. Yung sa akin kasi mukhang malayo-layo pa kasi parang nasa high school pa. Wika niya. Mabilis na lang yan. Hindi mo mapapansin, tapos na rin pala sila sa kolehiyo. Ang sabi ko. Sana nga. Natatakot din kasi ako na baka biglang mabuntis sa mag-asawa tapos sa akin din iaasa ang mga gastusin. Nakakapagod kaya kung yun ang setup. Nakakapagod maging breadwinner sa totoo lang, ang sabi pa niya. Papadudot yun ang unang pagkakataon na naging komportable si Donna sa pagkakwento niya sa akin. Para bang matagal na kaming magkaibigan kahit first time naming makapagkwentuhan. Masarap kausap si Donna, masaya siyang kakwentuhan at magaan ang loob ko sa kanya. Ramdam ko na ganun din siya sa akin kasi habang tumatagal ay mas lumalalim ang topic naming dalawa. Mga topic na tungkol sa mga buhay namin. Nandito ka lang pala, kanina pa kitang hinahanap. Wika ko nang makita ko si Donna sa may rooftop ng building na pinagtatrabahuhan namin. May hawak siyang yosi, saglit na tumingin sa akin bago bumaling sa malayo ang tingin. Stress ka na naman, no? Wika ko. Ngumiti siya. Yung mapait na ngiti na naman. Anong problema? Tanong ko. Buntis yung isang kapatid ko si Chelsea. Tugon niya. Yung kapatid mo nasa 3rd year college? Medyo gulat na tanong ko. Oo, siya nga. May lungkot sa boses na tugon niya. Ramdam ko rin noon na medyo nagpipigil siya sa mga luha niya. Pero hindi maitatago ang matinding lungkot sa mga mata niya na nakatingin sa malayo. 1 taon na lang, Badong. 1 taon na lang at makakagraduate na siya ng college.
Matutulungan na niya ako sa responsibilidad sa pamilya namin. At hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin yun, bakit kailangan niyang magpabuntis. Napapailing na kwento niya. Pananagutan naman ata ng boyfriend niya ang sabi ko. Umiling si Donna. Hindi na nagparamdam yung lalaki sa kanya. Tugon niya. Hindi niya ba pwedeng kontakin yung mga magulang o ibang kaibigan ng lalaki na yon? Tanong ko pa. Muling umiling si Donna. 2 buwan pa lang silang magkakilala ng lalaki. Wala siyang alam tungkol doon maliban sa pangalan nito na hindi niya sigurado kung totoo. Tugon pa ni Donna. Ha? Paano nangyari yun? Tanong ko. Parang tanga kasi yung kapatid ko. Nakipag-sex siya sa lalaking nakilala lang niya sa dating app. Alam mo ba Dong, wala naman akong problema kung makipag-sex sila kasi hindi ko naman mapipigilan ang bagay na yon. Pero sana man lang gumamit sila ng proteksyon para hindi ako ang nahihirapan sa bandang huli. O tapos ngayon ano? Sa akin din niya iaasang mga gastusin para sa magiging anak niya. Magiging pabigat lang din siya sa bahay kesa sana makatulong na siya sa akin. Malungkot pang sabi ni Donna. Anong sabi ng mga magulang mo? Pag-uusisa ko. Wala kasi nandun na raw yun Hindi na raw namin mababago pa. Kaya tanggapin na lang daw namin. Alam mo nagalit nga ako Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na manumbat hindi lang sa mga kapatid ko kung hindi pati na rin sa mga magulang ko kasi sa totoo lang nakakapagod nang ipasa nila sa akin ang responsibilidad nila bilang mga magulang ko. Ang kwento pa ni Donna. Papadudot may sakit sa puso ang nanay ni Donna at ang tatay niya ay na-stroke. Kaya hindi nakakapagtrabaho. Yun din ang dahilan kung bakit nasa kanya na ang responsibilidad ng kanilang pamilya. Naalala ko na minsan niyang naikwento na nagkaroon siya ng boyfriend noon, 3 years ang kanilang naging relasyon. Umabot pa sa punto na niyaya na siya nitong magpakasal. Tinanggap naman niya ang wedding proposal na yon pero ilang buwan ding na-delay ang dapat na kasal nila. Nagsunod-sunod kasi ang mga gastusin sa bahay ni Donna. Nabuntis ang isa pa niyang kapatid noon at nagkasakit ang nanay niya at kung ano-ano pa hanggang sa napagod na lamang ang boyfriend niya at nakipaghiwalay sa kanya. Hindi naman niya ito masisisi kasi hindi niya rin maiwasan ang responsibilidad niya sa pamilya niya. Nang gabi nga ng araw na nag-uusap kami ni Donna, lumabas kami at nag-inom sa may malapit na resto bar. Uy, thank you kasi sinamahan mo ako dito, ang sabi niya. Sabi ko naman sa iyo okay lang kasi wala rin naman akong ibang lakad, tugon ko. Pero hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Saan naman ako mapapagod? Tanong ko rin. Sa pakikinig sa mga problema ko sa buhay ko. Hindi ka ba napapagod na paulit-ulit na lang ang mga sinasabi ko sa iyo? Ikaw na lang lagi ang sumasalo sa mga bigat na pinagdadaanan ko sa buhay. Wika niya. Hindi kaibigan mo ko. Kaya hindi ako mapapagod na samahan at makinig sa mga problema mo. Tugon ko. Alam mo, ang swerte talaga ng magiging girlfriend mo. Kasi nasa iyo na ang lahat ng gusto ng isang babae sa isang lalaki. Wika niya. Eto naman sinasamahan ko lang binobola pa ako. Pagtawa ko. Hindi yun bola, totoo ang sinasabi ko sa iyo. Maswerte ang babaeng mamahalin mo. Wika ni Donna habang nakatitig sa mga mata ko at nakangiti ang kanyang mga labi. Nang mga oras na yon ay gusto ko nang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko at alam ko nang mahal ko na siya at malalim na ang pagmamahal na nararamdaman ko noon. Pero ayokong masira ang magandang pagkakaibigan na nabubuo at nasisimulan pa lamang namin noon. Ayokong mailang siya sa akin sa oras na magtapat na ako ng nararamdaman ko para sa kanya. Ayokong mawala siya sa akin kaya nakontento na lamang ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Nakontento na lamang ako bilang kaibigan ng babaeng pinakamamahal ko. Papadudot napansin ko sa office ang closeness namin ni Donna. Madalas tuloy na tinutokso na kami ng ibang kaopisina namin. May ilang nagtatanong kung magkarelasyon na raw ba kami ni Donna o kung nililigawan ko na raw ba ito. Palagi nilang sinasabi na bagay raw kami ni Donna sa isa't isa. Sa totoo lang kasi hindi sa pagyayabang, gwapo rin naman ako. Marami ang nagsasabi na kahawig ko raw si Lee Min Ho kaya bagay raw kami ni Donna sa isa't isa.
Ang biro pa nga nila ay sigurado raw na magiging maganda ang lahi ng anak namin kung sakaling kami ang magkatuluyan na dalawa. Bakit kasi hindi mo pa ligawan? Tanong ng kaibigan at katrabaho ko na si Edward. Hindi nga pwede, tugon ko naman. Bakit hindi pwede? Tanong niya. Basta, tipid na sagot ko. Single ka naman di ba? Tanong niya. Oo, tugon ko. Wala kang anak di ba? Tanong pa niya. Wala, natatawang sagot ko. Single din naman si Donna at wala rin siyang anak. Ano pang pumipigil sa'yo na ligawan siya? Tanong pa ni Edward. Yung responsibility niya sa buhay niya, yung pamilya niya. Kilala ko si Donna at alam ko na hindi niya priority ang pagpasok sa isang relasyon. Tugon ko. Liligawan mo lang naman at hindi mo pa aasawahin, ang sabi ni Edward na muli kong kinatawa. Oo nga pero ganon din yun. Kapag naging kami, mahati pa ang oras at atensyon niya. Baka makagulo pa ako sa mga plano niya para sa pamilya niya. Saka okay naman ang friendship naming dalawa sa ngayon. Kontento na muna ako doon, wika ko. Paano kung may ibang lalaki na pumorma dyan? Tanong pa ni Edward. Hindi naman imposible na mangyari yon kasi napakaganda talaga ni Donna. Pero naniniwala ako na hindi niya yun bibigyan ng oras at atensyon. Sa gulo ng buhay niya ngayon, hindi siya magdadagdag ng tao na magpapagulo palalo ng oras at panahon niya. Wika ko. Paano kung kailangan niya rin ng taong pwedeng kuhanan ng lakas at inspirasyon? Matatag na babae si Donna pero alam ko na may kahinaan din siya. At ang kahinaan na yon ang magiging dahilan para maghanap siya ng pagmamahal at alaga sa ibang tao. Kaya ako sa iyo huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na may mabuti na kayong pagkakaibigan ni Donna. Sige ka, ikaw din, ang wika pa ni Edward. Anong ako rin? Pagtataka ko. Ikaw rin. Baka dumating ang panahon na pagsisihan mong hindi mo pinormahan at niligawan si Donna. Tugon niya. Napaisip na rin talaga ako kaya mas pinili ko pa rin na itago na lamang muna ang nararamdaman ko para kay Donna. Para sa akin kasi ay mas kailangan ni Donna ng isang mabuting kaibigan na kagaya ko. Kaibigan na handang makinig sa lahat ng mga rant niya sa buhay niya. Papadudot nagdaan pa ang ilang buwan ay mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kahit gaano ko pigilan ang sarili ko ay mas lumalalim pa ang pagmamahal ko para sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nabigla na lamang ang lahat. Nang siya ay mag-file ng resignation ng walang nakakaalam ng dahilan. Tanging si manager lang. Sobrang nalungkot ako noon dahil kung kailan aamin na sana ako ng nararamdaman ko sa kanya ay doon pa siya mawawala. Ang mas nakakalungkot pa niyan ay nag-deactivate na rin siya ng Facebook niya at nagpalit ng cellphone number. Kaya wala na akong contact sa kanya totally. Dumaan pang isang taon at nag-decide na rin ako mag-resign dahil gusto ko namang mag-work abroad para makaipon at kumita ng malaki-laki. At the same time ay makapag-travel. Mula nang mawalan po kami ng communication ni Donna ay hindi po ako nakaramdam kanino man ng kilig o feelings na magmamahal na ng iba at tatanggapin na wala na talaga si Donna. Dumaan ng ilang buwan at ako po ay pinalad na makarating sa Thailand at doon po nakapagtrabaho. Maayos ang akin naging trabaho doon at naging masaya kahit na paano, kahit na mag-isa. Every day off ko ay nakasanayan ko na pong pumunta sa paborito kong lugar doon kung saan ay gumaganda ang aking pakiramdam kapag nandun ako. Then one time day off ko ay nagpunta ulit ako sa lugar na yon at hindi ko alam kung bakit bigla kong naalala si Donna. Nakaramdam ako ng lungkot habang namamasyal sa loob ng isang mall. Madalas kasi na ginagawa naming tambayan ni Donna ang mall para lang magpalipas siya ng sama ng loob. May mga araw noon na kapag wala kaming pasok sa trabaho ay tatawag yan at biglang magyayaya na lumabas kami. Mag-mall o manood ng sine. Siyempre palagi ko siyang pinagbibigyan. Kaibigan niya ako kaya gusto ko yung iparamdam sa kanya. Hanggang sa iyon nga sa hindi inaasahang mall sa Thailand ay bigla na lamang kaming pinagtagpo ni Donna. Kailan ka pa dito sa Thailand? Tanong ni Donna. Mahigit kalahating taon pa lang, tugon ko. Grabe ang laki ng pinagbago mo, muntik na kitang hindi makilala, wika niya. Ikaw din ang laki ng pinagbago mo, mas lalo kang gumanda, ang sabi ko naman.
Bolero ka pa rin, paghampas niya sa balikat ko. Napatitig ako sa magandang mukha niya at ang laki talaga ng ginanda niya. Yung itsura niya na hindi ko pagsasawaan na titingan. Grabe makatitig ha, pagtawa pa ni Donna. Namiss kasi kita, wika ko. Namiss din kita, sabi niya. Ngumiti ako pero medyo malungkot. Nakakatampo lang kasi na hindi ka na nagparamdam sa akin, wika ko. Sorry ha, ang gulo kasi ng buhay ko noon eh. Hindi ko alam kung paano ulit sisimulan. Kaya nilayuan ko ang lahat ng mga taong malalapit sa buhay ko, kahit ikaw na best friend ko, wika niya. Best friend? Ang sabi ko. Oo, best friend tayo diba? Kasi ikaw yung palagi nandyan para sa akin. Ikaw yung walang sawa at pagod na nakikinig sa mga problema ko kaya ikaw ang nag-iisang best friend ko, wika niya. Nangiti na lamang ako sa mga sinabi niya at hindi ko alam na yun pala ang turing niya sa akin, isang matalik na kaibigan. Papadudot na lamang kong siya pala ay isang commercial model na doon kaya pala lintik ang titig sa akin ng mga tao habang kasama ko siya. Habang paggabi ng paggabi ay halos ayaw ko nang tumakbo ang oras dahil baka mawala na naman siya. Kaya naman I decided na hingin kahit anong social media account niya para i-add ko. Then binigay niya ang FB niya. Lumipas ang 5 buwan na paglabas-labas namin tuwing off namin pareho. Nagkayaan kami mag-chill sa isang bar doon na nauwi sa pag-check-in namin sa isang hotel. Pero lilinawin ko lang na walang nangyari sa aming dalawa. Oo, nag-kiss and hug kami pero hanggang doon lang. Dahil sinabi ni Donna na hindi pa siya handang gawin ang bagay na yon. Sorry ha, wika niya. Ano ka ba, wala yon, nirerespeto kita bilang isang babae. Pero gagamitin ko ng pagkakataon na ito, Donna. Wika ko habang katabi ko siya sa kama. Nakayakap siya sa akin pero parehong may saplot ang katawan namin. Wholesome na yakap yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Gagamitin ko ng pagkakataon na ito para sabihin na matagal na kitang mahal, Donna. Ngumiti naman siya. Alam ko yun at matagal na rin kitang mahal, ang sabi niya bago nagdikit ang aming mga labi. Papadudot sa ilang araw na paglabas-labas namin ni Donna ay hindi ko na rin alam kung ano ba ang status naming dalawa. Kung mag-MU na ba kami o may relasyon na ba kaming dalawa. Basta ang alam ko lang, masaya ako sa bawat oras na magkasama kami. Okay na yan sa akin dahil matagal ko na rin naman na gustong mangyari yon. Ang makasama siya at mahawakan ang kamay niya at mahalikan siya. Talaga pare, magkasama kayo ni Donna sa Thailand? Tanong ni Edward nang minsan ko siyang maka-video call. Oo, nakakatuwa nga kasi ang late ng mundo para sa aming dalawa. Akalain mo dito pala kami magkikita? Tugon ko. Baka kasi kayong dalawa talaga ang para sa isa't isa. Ang wika niya. Sana nga pare, sana nga kami talaga, wika ko. Ang lakas ng tama ng kaibigan ko ha, pagtawa ni Edward. Alam mo na ang tagal ko na ring minahal si Donna, kaya hindi ko nasasayangan ng pagkakataon na ito, wika ko. Pero linawin mo na rin ang setup ninyong dalawa ha, wika niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Linawin mo kung ano talaga kayo. Baka mamaya para sa iyo ay may relasyon na kayo pero para kay Donna ay wala pa. Mabuti na yung pareho kayong nalilinawan sa setup ninyong dalawa. Ang wika pa ni Edward. Medyo napaisip nga rin ako sa mga sinabi niya kasi sa totoo lang ng panahon na yon. Malabo pa rin ang usapan naming dalawa sa kung ano nga ba ang meron kami. Sa tuwing kakausapin ko siya tungkol sa bagay na yon ay palagi niyang iniiba ang topic. Ayaw niyang i-confirm kung magkarelasyon na ba kami o kung ano ba talaga ang meron sa amin. Nahihirapan tuloy ako kung paano ko ihahanda ang sarili ko. Hanggang isang gabi ay nakita ko siya na may kasamang ibang lalaki. Medyo may edad ng lalaki pero halata sa pananamit nito na may kaya sa buhay. Inalikan niya ang lalaki bago ito pumasok sa kotse at umalis. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na lapitan si Donna at kita ko sa mukha niya ang labis na pagkagulat. Sino ang lalaki na yon, Donna? Sabihin mo sa akin, tanong ko. Nangingilid na agad ang luha sa mga mata niya. Huwag mo kong idaan sa pagluha mo dahil gusto kong malaman ang totoo, ang sabi ko. Si Austin yon, Badong. Siya ang asawa ko, ang wika ni Donna. Paano nangyari yun?
Hindi makapaniwalang tanong ko. Nagpakasal ako sa kanya noong nakaraang taon. Nagpakasal ako kasi kailangan ko ng pera para sa pamilya ko sa Pilipinas. Kailangan ko si Austin para maibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Naiiyak na tugon niya. Mahal mo ba siya? Tanong ko. Umiling si Donna. Ikaw ang mahal ko pero hindi na kita kaya pang lokohin. Wika niya. Anong ibig mong sabihin, Donna? Tanong ko. Badong hindi mo deserve ang isang kagaya ko. Ang mabuti pa ay tapusin na natin ang lahat ngayon. Tugon niya. Papa Dudut, ayokong pumayag sa nais na mangyari ni Donna. Handa ako na maging kabit niya ng mga oras na yon. Nakiusap ako na huwag niyang putulin ang relasyon namin pero buo na raw ang desisyon niya. Buo na ang loob niya na makipaghiwalay sa akin kahit ako talaga ang lalaking mahal niya. Yun na rin ang huling pagkakataon na nakita ko si Donna dahil blinak na niya ako sa mga social media accounts niya. Nung una ay gumagawa pa ako ng paraan para makausap siya hanggang sa napagod na lang din ako. Nakakapagod na magmahal ng tao na handa ka ng bitawan. Papa Dudut, ngayon ay nandito na ako sa Pilipinas. Parang ko ito para makapag-move on sa naging heartbreak ko. At sana sa oras na mabasa ninyo ang sulat ko, kahit papaano ay naghilom na ang sugat dito sa puso ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Badong. Maraming salamat, Badong, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga nakasubscribe na, maraming salamat po. Meron pa akong isang channel, ang Kaistorya, na pwede po kayong mag-subscribe, at ang Papa Dudut Family. Yun naman po ay ang aking personal YouTube channel. Labis na mahirap talaga ang pinagdaanan ng ating sender na si Badong para kay Donna, pero sana ay dumating ang araw na makatagpo ka rin, Badong, ng babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Tama ang sinabi ni Donna noon na maswerte ang babaeng magiging kasintahan mo dahil tunay at wagas kang magmahal. Kaya naniniwala ako na darating ang panahon na ikaw naman ang magiging masaya. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.